So, kailangan na ang isang sanggol ay mabaptismuhan kaagad kasi upang sila ay mabasbasan o mapakikig-isa sa ating Panginoong Hesus. Yan mga kapatid. So mapakikig-isa o makiusa sa Bisaya. At kung babasahin yan mga kapatid sa Galatia 3:27, ito ang sinabi. At sa Marcos 10:16, no? Na kailangan pabautismuhan ang bata. Ito ang sinabi. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na paramdamin nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. So, upang ang bata ay makikipag-isa na sa ating Panginoong Hesus, kailangan na silang bautismuhan. So, ang mga magulang ay nagpabautismo upang sila ay mapakikisa sa ating Panginoon Hesus. Pero ang kanilang mga anak, hindi nila pabautismo. So, naniburo lang sila. Sigurista ko yung mga kuwano at yung mga kapatid na mga nasa ibang sikta, no? Ito ba? Ito ay nagpapayag nila ang bata ay kailangan ng pabautismuhan. Ang Marcos 10:16, ito ang sinabi, kinalong ni Jesus ang mga bata, no? Bikugos. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Yan mga kapatid na nagpapayag na ang bata ay kailangan natin mapakikig-isa sa ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng bautismo. Yan mga kapatid. Now, so, sa pangaral din ni San Pedro sa kanyang aklat, no? Ipinayag din niya na ipinawatig din niya na kailangan ang bata ay mabautismuhan na. Ito, no? So, ipinawatig niya na ang bata o sanggol ay kasali na sa binyag. Basahin natin mga kapatid ang Gawa 2:38-39. Ito ang sinabi. Sumagot si Pedro, pagsisilang ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So, para ito sa mga malaki. Ay siyempre, paano man magsisisi ang isang sanggol na hindi pa man siya marunong magsalita? Ito ba? Patuloy natin. At ipagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Ang pangako na bautismohan ay para sa mga anak din at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Hesus. Malinaw na ang bautismo ay para sa lahat ng tao, pati ang mga bata. Okay, magbasahin mo rin, no? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ay patawarin. At ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Malinaw. So, ang pangako para sa kaligtasan o para magiging banal ang buhay ay para sa lahat at sa mga magulang at sa mga anak. So, malinaw na nagpahayag ito sa bautismo ng mga sanggol. Yan mga kapatid, malinaw. Pero marami pa kayong mababasa, no, na sanggol ay bautismo. Now, ito. So, malinaw na ang ibig sabihin ni San Pedro ay ang mga bautismo ng sanggol. Now, sa Gawa 16:14-15, sinabi rito at ipinayag dito na mayroong nagpabautismo sa kanyang mga anak. Ito ang sinabi. Gawa 16:14-15. Sabi rito, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tilang kulay obe. Binuksan ng Panginoon ng kanyang isip upang kanyang pakinggan at ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Malinaw. Now, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Ano ba ang ibig sabihin ng pamilya? Mga kapatid,
sabihin kung ang nakatira sa isang bahay ay ang mag-asawa lang, hindi sila maaaring tawaging pamilya. Sila ay tawagin lang ng couple or magtiayon. Sa Bisaya, ano ba yun sa mag-asawa? No, mag-asawa. Pero, kung ang mag-asawa ay mayroon ng anak, kahit isa, diyan na sila tatawaging pamilya. Ibig sabihin, ang pamilya is composed of the father, the mother, and children. Yan ang pamilya. So, sa sinasabi nito ni San Pedro, nagpabautismo siya si Lydia at ang kanyang buong pamilya. Ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng kanyang pamamahay ay binautismohan. Yan mga kapatid, ang ibig sabihin. Ito ba, doon sa kulungan ng si San Pablo ay nakulong, nagbautismo siya sa kulungan. Ang nakinig ba lang sa kanya, ang kanyang binautismohan o ang buong pamilya din? Atin basahin ang gawa, this is 31 hanggang 33. Ito ang sinabi. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Ikaw at ang inyong sambahayan. Ikaw at ang inyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinayag nila sa kanya sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras din iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Malinaw. That is why, if we trace the history of the Roman Catholic Church or the church founded by Lord Jesus Christ, we found out na nagbautismo sila ng sanggol. Yan mga kapatid. At kailan lang lumabas sa lupa sa pag-iisip ng tao na ang sanggol ay hindi dapat bautismohan? Nang lumabas ang Protestantism. Kailan ba ang Protestantism lumabas? Ang nagsimula o sumulpot? Noon lang 1,517 years. Imagine, from the time of our Lord Jesus ay lumipas muna ang 1,517 years. Imagine, 1,517 years bago pa sumulpot ang mga sikta. So paano tayo maniniwala sa kanila na ang bata o sanggol ay hindi dapat bautismohan? So mag-aral ng yun tayo mga kapatid, no? So napakalinaw. So malinaw na ang bautismo ay para rin sa mga sanggol o sa lahat ng may buhay na tao. Sa lahat ng mga taong may buhay. At baka bata ay tao nga, so kailangan binyagan. Huwag lang hindi lang tayo magpaalim sa salista kasi tayo mga magulang, kung manganak kayo, ang ating sanggol ay hindi tao. Ano ba yun? Sigbin. Joke lang, no? Baka multo. Joke lang. Now, okay. So, sa history, sa nakaraan, kung tingnan natin ang history of the church, the life of the church, in other words, taong 200 AD ay malinaw na naisulat sa kasaysayan na ang simbahan ay nagbautismo ng sanggol. Bakit? 200 years. Ilang taon na tayo ngayon? 2026 years. Imagine, 2026 na from the time of our Lord Jesus. Since 2026 is the age of our Lord Jesus Christ. Because 2026 is based the birth of Jesus Christ or sa kanyang taong gulang. Malinaw. So, noong 200, taong 200, mayroon na kasaysayan na nagsasabi na ang Christian religion na walang ibang kundi ang Catholic Church ay nagbautismo ng sanggol. Ngunit, paglipas ng 1,517, sumulpot ang mga Protestante at doon pa lumabas ang mga sabi-sabi na ang sanggol ay hindi bautismohan. So, napakalaking gap mga kapatid, no? Kaya, sino ba mga Protestante, no, na tumututol sa bautismo ng sanggol? Sino ba sila? Kung sa joke-joke pa, Julio. So yan mga kapatid, no? Now, bakit ang
baptismo ng bata mga kapatid, ano ba yun parang ang dagdag na concrete reason why we baptize, why the church founded by Lord Jesus Christ baptize children. No? Bakit ang mga bata ay baptismo na, or bakit ang simbahan ay tinayo ng Panginoon Hesus ay nagbaptismo ng sanggol? Bakit? Kasi ang binyag mga kapatid ay siyang tuli sa Old Testament. And remember na ang banal na kasulatan ay may dalawang testamento. There are two covenants or testaments, Old and New. The Old is the prefigure of the New Testament, and the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Yan. Now, ano ba, bakit sinabi ko yan? Kasi, upang maintindihan natin na ang binyag sa New Testament ay siyang tuli sa Old Testament. Mababasa ba yan sa banal na kasulatan? Atin babasahin mga kapatid. No? So, tingnan natin mga kapatid sa Colosas, no? 3:11 hanggang 12. Ito ang sinabi. Sa pamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli din. At tinuli, hindi ayon sa laman. So, mayroong ibang ibig sabihin, tinuli, hindi ayon sa laman. Ano man yun? Yan ang ating ipatuloy natin. Ha? Tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamagitan ng bautismo na inibig kayo kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay. So, ang ibig sabihin nito na tuli hindi ayon sa laman ay yung bautismo. Ibig sabihin, ang bautismo ay siya ang ipiniwatig o ibig sabihin sa tuli sa Old Testament. Bakit gano'n? Basahin natin mga kapatid ang Genesis 17:12 upang malaman natin, no? At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo. At ang may 8 araw. So, kung ano na kaadlaw, tulion na. Yan, no? So, bakit? Atin basahin ang 17:12. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Yan, mga kapatid. So, sa Old Testament, kailangan tutuliin ang isang lalaki kahit anong araw pa siya. Bilang siya isinilang. Kasi, ang pagiging tuli ay nagpapahayag na tumupad sa kasunduan ng Diyos. Pero, bakit ginawa nila kahit sa 8 araw, na 8 araw ay hindi man makaintindi? Diyan mga kapatid, na dahil sa paniniwala o pag-intindi ng mga magulang, ang mga sanggol ay kailangan ipatuloy nila at pabinyagan kung sa Christian religion. Yan mga kapatid. So dahil sa ginikanan, dahil sa mga magulang, so ito. At dahil utos sa Panginoon ng Panginoong Diyos na kailangan tuloy kahit 8 araw, ay ipinatutuloy na ni San Abraham ang mga sanggol kahit 8 araw pa at ang lahat ng mga lalaki. Ito ang sinabi. Dahil sa utos, no, ito sa sinabi, ng araw rin iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang alipin ipinanganak doon o binili. So malinaw. Pero ang tanong na naman, kung ito ay patungkol na sa bautismo, bakit lalaki lang ang tutuliin? Ngunit sa binyag, pati babaeng bata o sanggol ay binyagan na. Bakit? Kasi mga kapatid, sa joke-joke pa lang, paano tutuliin ng isang babae? Pero joke-joke yan, no? So, ang sagot, kasi sa mga Hudyo, hindi binigkas dito ang mga babae kasi sa mga Hudyo, ang mga babae ay second class citizen. Kaya kung ano ang mga binibigkas dito or ano ang mga istorya na ating mababasa dito ay palaging
palaging ang binabanggit ay ang mga lalaki lamang, hindi ang mga babae. Kasi ating balikan, sa mga Leo, ang babae ay second class citizen lang. Pero sa joke-joke ng mga sagot, bakit tutulihin pati ang babae? Paano sila matutuli? Sa joke-joke na. So, ang tamang sagot ay hindi binikas ang mga babae kasi binanggit ang mga babae kasi para sa mga Leo, sila ay second class citizen. Ngunit, ang sa Christian religion ay wala ng pipihig o ano ba yun. Lahat ng tao kailangan makapasok sa kanilang langit. Kaya kailangan mabautismuhan. Pati sanggol bautismuhan na upang siya ay mapakikigisa sa ating Panginoon. Yung Galatia 3:27 kanina na ating binasa. Yan mga kapatid. Now, so, malinaw na ipinayag sa Old Testament na kahit 8 araw ay tutuloy na. At dahil sa Christian religion ay nagpayag ito sa bautismo, kaya kahit sanggol pa sa Christian religion ay bautismohan na. Yan mga kapatid. At malinaw yung ipinayag sa binasa natin sa Colosas 3:11-12 na ang tunay ay bautismo. At malinaw yung ipahayag na ating nabasa kanina na mayroong mga bata o sanggol na gibautismohan. So yan mga kapatid. So ito ang buong talata verses sa binasa ko kanina na ginawa ang mga bata ay ipaduol na sa Panginoon Hesus yung kasi ang bunyag ay papakikig isa na sa ating Panginoon Hesus at ito ay pinayag na ang ating Panginoon Hesus ay gusto niya ang mga bata ay ipatapit sa Kanya. Ito ang nangyari o ito ang sinalaysay sa Marcos 10:13-14. Ito ang sinabi. May mga tao nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. So, blessed, i-bless. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong pagbawalan ang mga bata na ipalapit, sabi ng Panginoong Hesus. At yan ay nagpahiwatig sa baptism. Kasi ang baptism, yan ang sa pamagitan ng baptism na napakikigisa na natin sa Panginoong Hesus ang ating sarili. So, malinaw na ipinayag ng Panginoong Hesus na huwag ninyong bawalan ang mga bata. Yan mga kapatid. So, malinaw, no? Now, so ito ang sinasabi sa Galatia 3:27, di ba saya? Si Kristo mismo ang iyong isinuot na parang damit. So, tuwing mabaptize o mabaptisma ng tao, isinuot na natin ang ating Panginoon Hesus. So, pagbawalan ba natin ang batang sanggol na maisuot niya ang Panginoon Hesus? Hindi. Hindi natin sila pagbawalan. So, ang bautismo ay siyang nagpahiwatig na ang ating Panginoon Hesus ay atin ang isinusuot. So, ipasuot. Kailangan maisuot din ang Panginoon Hesus sa mga sanggol sa pamagitan ng bautismo. Na ibig sabihin, kailangan bautismohan na ang mga bata upang maisuot niya ang ating Panginoon Hesus. Napakalinaw. Napakalinaw. Kaya, yung mga pike, mga pastor, walang kwenta, no? Walang kwenta. Bro, aslan ko ba, naamanggod na ingon na sila daw ang tinuon na ditokon ng Kristo. So, lahat ng mga sekta, bro, upang makaakit sila, ay sabihin nila na sila ang tunay na iglesia. Kasi kung hindi nila sasabihin na sila ang tunay, wala mga taong umaanin sa kanila. Wala. Kaya, sinabi nila na sila ang tunay upang makaakit sila ng maging kaanib sa ilang grupo upang lumaki ang kanilang 10%. Yan lang ang dahilan, bro. Na magsasabi sila, kami ang tunay upang makaakit ang membro para lumaki ang 10%. Sinasabi nila na dyan, bro, kasi
sila ay kaaway ng Panginoong Hesus. So, ating basahin ha, na ang umalis sa simbahan ay naging kaaway na ng ating Panginoong Hesus. At dahil sila ay kaaway na, magsasabi pa rin sila na sila ang tunay o ang makaakit ng membro. So, kasi sinasabi kong umalis kasi ang lahat ng masiktan ay galing sa simbahang Katoliko. Ito ang sinabi. Mga anak doon na katapusan sa kalibutan, isugilan na kamo nga maali ang kaaway ni Kristo. O kanya na karoon ang dagang mga kaaway ni Kristo. Busa pa siguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kini mga tawanan, dilitigon na sakop sa atong pundo. Busa na wala sila kanato. Kung tinuloy pa ato sila mga kauan, magpapili nyo tayo sila kanato. Apan nandiya sila ron na ilang ilang gayon na sila dilikawan na to. So, kaaway sila na to. So, upang makaakit sila ng membro, gagamitin nila ako sa sabihin. Para nila na sila ang tunay. So, ang purpose nila ay upang makaakit. Kasi kung masabi sila na kami ay itinayo lang ng tao, wala man diniwala sa kanila. Yan ang dahilan bro, bakit nasasabi sila na sila ang tunay. Now, ito ba? So, ito ang tanong nila, pagtutol ha, na bakit kailangan pambautismo ng mga bata na kalian ng Diyos ay para man sa kanila. Ito ang ginagamit nila sa Marcos 10:14. Nagalit si Jesus na makita ito at hindi at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kalian ng Diyos. So, marami din Katoliko na nakakit nila na naging ng protestante na walang pakialam kung ang kanilang sanggol ay mabautismuhan ba o hindi. Kasi para sa kanila, ang kalian ng Diyos ay para sa mga bata. Pero tingnan niyo kung ito ba ay nakakatawa o hindi. Nakakatawa. Bakit? Ang mga sanggol ay mapapabilang na sa kalian ng Diyos. Ngunit, kung ang sanggol ay lumaki, hindi na siya kabilang sa kalian ng Diyos. Tingnan niyo ang mga protestante. So, tama ba ang kanilang iniisip na kalian ay para sa mga bata? Literal? Mali ang nilang pag-intindi. Kasi, ang ibig sabihin niyan ay ang lahat ng mga tao, malaki na o matanda na, kailangan mamumuhay tulad sa nature ng bata na inosente siya sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin dyan. Hindi yung literal na sanggol. Hindi. Pero ang isang sanggol ko yung kumamatay siya, maaaring tama ang kanilang sinasabi kasi ang batang sanggol ay wala siyang nagawang kasalanan. Pero kung lumaki na, baka makagawa siya ng kasalanan, kaya hindi na nila palalakihin ang kanilang mga sanggol. Now, tama ba sila? Mali sila kasi ang sinabi nito, ang sinabi ng Panginoon Hesus sa Juan 3:5, tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Yan mga kapatid. So, kailangan mabautismuhan ang lahat ng tao. So, ang ibig sabihin ng kalian ng Diyos ay para sa mga bata, ang ibig sabihin niyan ay para sa mga tao na ang iyang pamumuhay ay tulad ng bata, inosente sa paggawa ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin. Pero ang mga pastor, upang makaakit, kahit ano na lang ang gagawin, no? So, para maunawaan ng mga protestante, ang sinabi nila na ang mga bata ay walang pananampalataya sa Diyos, pero subalit sinasabi no? Sinasabi ng mga protestante na ang mga bata ay walang pananampalataya sa Diyos. So, paano natin ma-coincide ang sinasabi nila na ang sinasabi natin, ang sinasabi ng Panginoon Diyos na ang kalian ng Diyos ay para sa mga bata. So, ibig sabihin na ang kalian sa Diyos ay para sa mga walang pananampalataya kung ang pag-iisip ng mga protestante ang ating sundin.
Ngunit, wala makakapasok sa kaharian kung walang pananampalataya. At sinasabi nila, ginagamit nila, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata. So, nakakatawa, hindi nila naintindihan. So, aking balikan, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga bata, ang ibig sabihin niya ay upang ang mga tao ay mamumuhay tulad ng bata inosente. Yan ang ibig sabihin. Kasi magkakontradi. Sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi makakapasok sa kanyang kaharian, Marcos 16:16, ang walang pananampalataya. At sinabi ng mga pastor, ang mga bata ay walang pananampalataya. Kasi hindi pa makaintindi. Or, yes, sinasabi nila na ang bata ay dahil hindi pa makaintindi, walang pananampalataya. So, ibig sabihin nila, makapasok sa kanya ng walang pananampalataya. Yan sila nagkamali. Pero mga kapatid, ang mga sanggol ba ay mayroon ng pananampalataya? Ang sagot, mayroon. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. Hindi dahil makaintindi ng tao, mayroon siyang pananampalataya. Hindi yan. Ang mga sanggol, sinasabi ng Panginoon Hesus sa Marcos 16:16 na wala makakapasok sa kaharian kung hindi maniniwala at magbabatismo. Na ang ibig sabihin na kung in a strict sense, ang bata hindi makapasok sa kaharian sa Diyos kasi wala silang pananampalataya. Kasi base sa pag-iisip ng mga protestante ay ang pananampalataya ay makamit lang ng isang tao nang siya ay makaintindi na. Yan ang kanila. So, kung ganyan, ang mga bata ay hindi makapasok sa kaharian ng langit kasi wala silang pananampalataya dahil hindi pa sila makaintindi. Pero, ang mga sanggol ba ay mayroon ng pananampalataya? Mayroon na. Hindi yung sinasabi ng mga pastor na pananampalataya ay makakukuha lang kung makaintindi ng tao. Hindi yan. Ang pananampalataya ay gasa or bigay ng Diyos. Kahit sanggol pa, bigyan na ng Diyos yan ng pananampalataya. Salmo 8:1. Sinabi dito na ang sanggol ay mayroon ng pananampalataya. Ito ang sinabi. O Ginoo, among Diyos, pagkalangdon sa imong ngalan, sangko sa kalangitan ang pahagdaig sa imong himaya sa mga masuso o kabataan. Nagdaig sa Diyos ang mga masuso o kabataan. Ibig sabihin, mayroon silang pananampalataya. Paano sila makadaig? Ano ba yung daig, no? Paano sila makadaig sa ating Panginoon kung wala silang pananampalataya? Pero mayroon ba? Sa Mateo 18:6, ito mga kapatid, malinaw na ipinayag ng mga bata ay mayroon ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. Atin basahin ang Mateo 18:6 at saka 1 Timoteo 1:8, kung hindi ko nakalimutan, no? Ito, ang unahin ito. Sa Mateo 18:8 at 18:6, kunin. O may tungod nining gagmay mga bata nga nagtuo kanako. Napakalina. At patungkol nito mga maliliit na mga sanggol na naniniwala sa akin. So ang mga sanggol ay mayroon ng paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Bakit gano'n? Na sanggol pa hindi pa makaintindi, mayroon ng paniniwala. Bakit? Kasi ang paniniwala ay hindi ayon sa kanyang pag-intindi, kundi ayon sa ibinigay ng Diyos sa tao, kahit sanggol. At ito sa mga kapatid, ang 1 Timoteo. So, 1 Timoteo 1:14. Na ipinayag dito na ang pananampalataya ay bigay ng Diyos. Ito ang sinabi ni St. Paul. O gibubuan ako sa atong Ginoo sa iyang naghingaping grasya, o gihatagan ako niya sa pagtuo, o gugma nga nato niya sa pagkahiusa kang Kristo Jesus. Gihatagan ako niya sa pagtuo. So, ang pagtuo, pananampalataya o paniniwala ay bigay ng Diyos. Kaya, kung ang isang tao kahit malaki na, ngunit ang Diyos ay hindi magbigay sa kanya ng pananampalataya, wala.
wala siyang paniniwala o pananampalataya. Mababasa ba natin sa banal na kasulatan? Basahin natin mga kapatid ang 2 Tesalonica 3:2. Ito ang sinabi. Saya, kasi wala pa kong Tagalog. Pagkakusap ka mo, ang Diyos magluwas ka na mo, gikan sa bangis o daotang mga tao, kay dili man ang tanan may pagtuo. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya o paniniwala. Kaya malinaw na maintindihan na ang pananampalataya o paniniwala ay bigay ng Diyos. Dahilan ang mga bata, sinasabi ni Lord Jesus sa Santa Theology Exercise na mayroon ng paniniwala. Mayroon ng paniniwala. Kasi bigay ito ng Diyos. So, paano natin mapaniwalaan ng mga protestante? So, yan ang sagot mga kapatid, no? Na mali sila sa kanilang pag-intindi sa kanilang mga nababasa sa Bible.